Yan, good morning. Ang topic natin ngayon ay aring clutch. Aray. Yan. Una-una, ano ba ang clutch? Ang trabaho ng clutch. Ang trabaho ng clutch ay i-break yung transmission torque. Di na sa may makina. Dito. Kasi once na umandar yung makina natin, dire-diretso lang yung ikot niyan. At para smooth yung pasok ng ating primera hanggang fifth gear, kailangan ma-break yung transmission torque para pumasok yung ating mga gear. Yan, at yun yung trabaho ng ating clutch din ay. Yan. Aray, pwede nating i-adjust depende sa kung saan tayo komportable. Pwede natin siyang may dalawang place para ito i-adjust. Isa din sa may lever, aray. Yan, pihit-pihit nyo lang. At isa din ay sa may makina dito. May takod na pair dyan. Adjust ang sukat na kung pihitin nyo na lang. Depende sa kung saan kayo komportable. Yan. Kung pagbabasahin natin ng handbook, ang dapat na lalim o taas ng clutch natin sa ating manibela ay ganyan. Pero depende sa trip ninyo. May mga trip na mababaw lamang, kanting ibot na ganyan ay pwede na. Meron naman na masyadong mataas, yung ganyan para kumagat yung biting force. Yan. So depende, ako kasi sagar na eh. Ganyan. Malalaman nyo kung ayos ang taas o lalim ng inyong clutch kapag nilagay nyo sa primera. Tapos ay pag nakadiin na ganyan, hindi nyo siya may atras. Tapos ay pag yung sa may biting force, yung ganyan, nai-atras nyo siya. Yan. Pero depende sa inyo, meron kasi yung talagang ganyan lamang. Maganda siya sa mga traffic na lugar, yung anang hindi masyadong matigas yung clutch. Ito kasi stock na lever. Yan, ganyan. Tapos ay under na. So yan, yan o, stock. Kalawang na. Yan. Yan, paano ba gumamit ng clutch din sa rider? Madali lang. Wait lamang. Yan, garne para malaman kung tama ba yung lalim o taas ng inyong clutch. Yan. Lagay nyo sa primera. Yan na, naka-primera yan na. Yan. Yan na, nai-atras ko siya pag nakahawak ako sa clutch. Ngayon, biting force niya ay iba. Bitawan natin ng kaunti. Yan. Oh, ramdam nyo na may pumipigil sa kanya. Yan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ang pag-release ng clutch para umanda. Yan. Naka-neutral. Una, piga ang clutch. Primera. Tapos ay bitawan. Inyong daan-daan bitawan. Pag alam nyo na kumakagat na yung clutch, yung biting force kung tawagin, tsaka kayo magdagdag ng gas. Yan. Hindi ako magdadagdag ng gas Kaya pakita ko lamang sa inyo kung ano yung biting force. Yan. Nakataas ng bahagya yung ating clutch. Yan. Okay. Ulit. Primera. Bitawad ng bahagya ang clutch. Pagramdam nyo na yung biting force, yan ko sayang aandar. Kahit hindi ko lagyan ng gas. Umaandar na, tsaka nyo lagyan ng gas. Pag ilap na yung spade, bitawan nyo na yung clutch. Yan, nalaga. Primera. Bitaw na ang kaunti ang clutch. Pag may bite force na, lagyan ng gas. Yan, primera. Clutch, segunda. Clutch, tercera. Clutch, fourth gear, pagpagad. Yan, edi yun nga. Kinalabasan na record na rin. Lakas masyado ng hangin. Kaya magbo-voice over na lang ako. Ang sinasabi ko lang naman din ay kung mag-aaral na ang clutch, wag kayo doon sa tuwid. Humanap kayo na may mga medyo paahon na lugar. Gawa ng yung clutch kasi ay pwede siyang, yung rider kasi pag dire-diretso ang takbo ninyo, kahit di kayo pumiga sa clutch, papasok yung mga gear. Kaya hindi din magagamay. Ang kailangan lang naman gamayin sa rider, sa clutch ng rider ay yung biting force niya. Mas mainam na kung mag-aaral ay sa may mga paahon. Kung wala mang paahon niya, kagaya na rin na baywalk, mag-imagine na lang kayo na wag kayo na kung wari kayo ay nasa parada o kayo nasa burol.
yung mabagal na takbo o traffic. Yeah. Gawa ng pag dinire-diretso nyo yan, gaya ng sinabi ko kanina, pwede yung kahit hindi nyo pumiga ng clutch, hindi nyo rin magagamay yung biting force ng rider. Yun lang naman ang kailangan na pag-aralan diyan sa clutch. Ang kinikwento ko rin sa part na iyan ay nung kami bata, nung nauso aring rider na are. May kaklase kasi kami dati nung elementary na may rider na. Ay di siya itinuruan na siguro kanyang tatay o kaya ng kanyang kuya kung paano gumamit na ring rider na are. Di tinuturo din sa amin, kinikwento. Ang kwento niya ay dahan-dahan bitaw noong clutch, tapos dahan-dahan din noong piga sa silinyador. Ay di, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na humawak na mag-drive ng motor na may clutch, ay yun ang ginawa ko kung paano ang pagkakakwento sa akin. Yun ang ginawa ko. Di dahan-dahan bitaw ng clutch, tapos dahan-dahan piga sa silinyador. Wala pa akong idea doon sa biting force. So, ang nangyayari ay ang taas ng RPM ng makina ay hindi pa umaandar. Gawa nang hindi pa nakakagat yung biting force. Ngayon ko lang din na din sa rider na gamayan yung biting force na iyon. Yan. Kinuwento ko din yan, kinuha namin na ay panahon ng bulkanan. Ang daan ay pagkakasama, tapos ay traffic. Gawa ng ang hirap pumasok diyan, di dapat ang sa clutch ay alalay, lagi namamatayan. Ay lagi kong kasama ang inay na hindi lagi nagreklamo, lagi siya sabi, lagi nang namamatayan. Eh gawa nga ng yung kasi una naming moto, may clutch kagad. Dito na rin ako nagpakasanay sa rider na iyan. Ito engine brake pag makalikuan. Mas safe ka kaysa gagamit ka ng preno. Sa harapan sa aso ito. Yan, narepaahaw. Pakita ko sa paggamit ng clutch sa paahaw. Sa primera, syempre preno. Bitawan natin yung preno. Pag nakakapit ka sa clutch, atras ka ng atras. Yan ay biting force natin. Pag meron na, lagyan na ang gas. Yan, under na. Basic. Yun ang sample ng pagpapractice ng clutch sa may paahon. Lagay nyo sa primera, tapos ay yung biting force sa inyong gamayin. Kaya gaya nga nasabi ko nung nasa una-unang video ay ito, pag kumagat na yung biting force na hindi na siya atras, so mahirap na siyang umatras dapat pag nakakagat na yung biting force. Di pag sa paahaw, hindi atras, lagyan nyo na ng gas. Yan. Malalaman nyo naman yung, halimbawa bukas ang makina, tapos yung inyong binibitawan ng kaunti ang clutch, yung ikot noon ay mamamatay kapag hindi nyo nilagyan ng gas, tapos nakakagat na yung biting force. Gawa na titigil yung ikot sa loob kailangan kasi dire-diretso malagyan siya ng gas para dumiretso yung ikot sa loob. Yan. Yun lang, di hanggang sa muli, paalam, God bless. Drop it.